lahat, mga katinig. Muli tayong nagbubukas ng diskusyon sa isang napaka-importanting paksa na dinala sa atin ni Attorney Glenn Chong. Sa videong ito, ating hihimayin ang mga naging pahayag niya na talaga namang gumigising sa diwa ng bawat Pilipino. Kilala si Attorney Glenn sa kanyang walang takot na paglalabas ng mga dokumento at ebidensya, lalo na pagdating sa usapin ng integridad ng ating mga institusyon at ang laban para sa tunay na reforma. Ang kanyang mga binitiwang salita ay hindi lang basta opinyon, kundi isang hamon sa mga kinauukulan na harapin ang mga isyong matagal nang ibinabaon sa limot. Binigyang diin ni Attorney Glenn ang kahalagahan ng pagbabantay sa ating mga karapatan at ang pagtiyak na ang boses ng bawat mamamayan ay hindi nasasalaula. Sa kanyang pagtalakay, makikita natin ang lalim ng kanyang malasakit sa bayan at ang pagnanais na magkaroon ng malinis at tapat na pamamahala. Tinatalakay niya ang mga butas sa sistema na kailangang matugunan agad upang hindi na maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ito ay usapin ng pananagutan kung sino ang dapat managot at kung paano natin maibabalik ang tiwala ng publiko sa ating gobyerno. Hindi tayo dapat manatiling tahimik habang may mga kaganapang nakakaapekto sa kinabukasan nating lahat. Kaya naman, mga katinig, napakahalaga na ating pakinggan at intindihin ang bawat puntong inilalatag dito. Ang laban ni Attorney Glenn Chong ay laban din ng bawat Pilipinong nagnanais ng katotohanan. Huwag nating hayaang matakpan ang mga mahahalagang impormasyon ng mga ingay na walang basehan. Tayo ay magkaisa sa paghahanap ng hustisya at sa pagtatanggol sa ating demokrasya. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating channel. Sama-sama nating pakinggan at palakasin ang boses na ito. Hanggang sa susunod na ulat, ito ang inyong sandigan, ang tinig ng bayan. Itong budget na to, tinanungan, meron nang nagsabi na mali daw yung sinabi ni Saldico na si Marcos nagpapa-insert sa budget. Kasi hindi daw nag-i-insert ang presidente sa budget. Mali po yun. Nag-congressman naman po ako. Ang budget po natin, kung maalam lang ninyo, 3 libro yan, ganyan kakapal. Ganyan kakapal yung budget natin, iniisa-isa lahat ng item doon. That's part of transparency. Pero, ayaw ni Marcos isingit doon sa National Expenditure Program kasi pag nasa NEP ang budget, si Congressman ang hihingi ng TOM. Hindi si Presidente. So pag nilagay mo sa National Expenditure Program ang budget, ang congressman, kung saan distrito nilagayan, siya ang sisingid ng kickback. Kaya hindi nilagay ni Marcos ang budget na gusto niya sa NEP, in-insert niya. Kasi pag in-insert, kung sino ang sponsor, proponent, siya ang tatanggap ng kickback. Totoo ang sinabi ni Saldico. Nag-insert si Marcos na mahigit 100 bilyon bawat taon. Si Marcos hindi nila pinapanagot. Si Inday Sara, dinidiin nila. Ano yun? Walang hustisya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pinamahal ko po mga kababayan. Sa mga Bisaya, maayong hapon kaninyong tanan. Sa mga waray-waray, maupay nga kulopay yung tanan. Yun lang ang tatlong lingwaheng alam ko. Anyway, I'm so happy to be here with you. I thank you for your warm hospitality. Actually, this is my 4th time to visit KL. The last time I was still a congressman. Natandaan ko yung pininto ko sa kanila. Kasama ko, alam mo sino? Si Tambi. Magkaibigan pa kami noon. Ngayon, hindi na. Imagine ka, umakyat kami ng Ginting Highlands. Di ba yung roller coaster? Yung cable car. Inaalog-alog niya ang cable car. Eh, syempre, malaki siya eh. Yung cable car, umaalog-alog din. Sabi ko, pag nahulog to, then headline tayo bukas. 3 congressman na tigok dahil nahulog sa cable car. Anyway, fast forward now, I found myself with Tatay Digong. The first time na, actually hindi naman niya ako kilala eh. Hindi niya ako kilala. But the first time I met him was inside Malacanang Palace. Ito yung, nung pinatay yung personal aide ko, si Richard Santillan.
yung pinatay ng mga pulis. Dahil nga, kalaban ako ni Smartmatic. You may not know it, but someone is fighting for you every day to keep your elections clean, honest, and credible. Alam niyo, mula noong 2010, mamaya na lang kayo pumalakpak. Mula noong 2010 hanggang ngayon, kalaban ko sa Smartmatic. Worldwide, ang number 1 na kalaban ni Smartmatic itong nasa harap ninyo. Oh, so, in 2019, binayaran nila ng 3 milyong dolyar yung mga pulis para patayin yung aid ko, para matakot ako. Nilagyan nila ng droga yung sasakyan ko, nilagyan nila ng droga ang bangkay ni Richard Santillan. Tapos, doon sa palasyo, nauna ang mga pulis. Nauna ang mga pulis na mag-report sa kanya. Pero, miniting pa rin ako ni Presidente. At ang pamilya ni Richard, at ito ang sabi niya, anong gusto mo? Sabi ko, sir, paimbestigahan mo lang yan sa NBI. Okay na ako. The next day, sumulat si Attorney Dante Giran sa PNP. Hiningi lahat ng ebidensya. That's why alam ko na si President Duterte hindi nag-utos na patayin yung mga drug addicts. Kasi siya ang nag-utos sa NBI, imbestigahan niyo yung mga pulis na yan. And 2 Fridays ago, na-convicted yung 8 pulis. Nagkaso kami ng 7 taon. Ako yung abogado, ako yung prosecutor doon. Napakulong ko sila, 8 pulis. 2 ang pinatay nila, 2 reclusion perpetua ang sentensya nila. So pinakita ko sa mga pulis na hindi takot ang mga Pilipino sa inyo. Lalong-lalo na yung mga abusadong pulis. So fast forward, noong 2024, I remember, January 24, 2024, pinatawagan ako, pwede ba daw ako magsalita doon sa unang maisong rally sa Davao. Siyempre, tinitingnan ko yung utang na loob ko kay President Duterte. Sabi ko, anong sasabihin ko doon? Sabi nila, you know what you do best, do it. Siyempre, labhan si Lisa Marcos sa harap ng publiko. Oh, itong mukhang halimaw na to. O yun. So nabuo yung TAPS, nabuo yan yung MAISOG. Ang MAISOG stands for Transparency, Accountability, Peace, and Security. You know, public office is a public trust. Hindi yan hereditary title na susundin ng anak mula sa kanyang ama. Ito yung gusto mangyari ni Lisa Marcos. Na yung anak na naman niya ang magpapalit ng pangulo ng kanyang ama na walang kwenta. Walang ginagawa kundi magdruga. Oh. So, being public office, being public trust, kasama doon, kaakibat doon yung transparency. Pag sinabi mong transparency, open yung action mo is ma-examine ng taong bayan, di po ba? Tulad itong budget na to. Itong budget na to, tinanungan, meron nang nagsabi na mali daw yung sinabi ni Saldico na si Marcos nagpapa-insert sa budget. Kasi hindi daw nag-i-insert ang presidente sa budget. Mali po yun. Nag-congressman naman po ako. Ang budget po natin, kung maalam lang ninyo, 3 libro yan, ganyan kakapal. Ganyan kakapal yung budget natin, iniisa-isa lahat ng item doon. That's part of transparency. Pero, ayaw ni Marcos isingit doon sa National Expenditure Program kasi pag nasa NEP ang budget, si congressman ang hihingi ng TOM. Hindi si presidente. So pag nilagay mo sa National Expenditure Program ang budget, ang congressman, kung saan distrito nilagay yan, siya ang sisingid ng kickback. Kaya hindi nilagay ni Marcos ang budget na gusto niya sa NEP, in-insert niya. Kasi pag in-insert, kung sino ang sponsor, proponent, siya ang tatanggap ng kickback.
totoo ang sinabi ni Saldico. Nag-insert si Marcos na mahigit 100 bilyon bawat taon. So kaya yung sinasabi ng Marines na 805 bilyon, naniniwala akong totoo yan. Pero, sa tingin nyo ba, kaya ng congressman ilusot ang 805 bilyon? Hindi kaya ng congressman yan. Meron pang isang mataas na nag-facilitate yan. Walang iba, sa paningin ko, si Marcos yun. Si Marcos yung mastermind. So yan ang ginigiit natin ngayon, transparency. Kailangan natin i-audit yan kung nasaan yung pera na yan. Mali-maleta, di ba? Pati si George Garcia binigyan yung eleksyon natin. Kaya yung talo, nananalo pa rin. Para si Lazarus. Di ba si Lazarus namatay na? Tapos nabuhay ulit. Nung kandidatong natalo, siya pa ang pinaupo. Alam nyo kung sino yan. Hindi ko lang pangalanan. Mami ko nagsabi ha. So, kaakibat ng transparency is accountability. Mananagot ka doon sa ginagawa mo. So ito, dapat papanagutin natin si Marcos dahil hindi naman, do you really believe na yung mga luggage na pera exist in a vacuum? Do you really believe na gawa-gawa lang yun ng mga Marines? Hindi yun. Totoo yun. Dati sa panahon ng ibang presidente, sobre lang yan eh. Sobre lang yan, iaabot sa'yo. Ngayon, hindi na sila kontento sa sobre. Malita na talaga. Alam nyo, kung hindi tayo, if hindi natin sila, kung pabayaan natin sila, next time, hindi na yan malita, container na. Maawa tayo sa sarili natin, sa mga anak natin, o mga apo natin. They cannot fight for their future. Tayo yun. We are the ones fighting for them. And I'm very happy, I'm very grateful that you are here. That's what Maisog stands for. Transparency. Lahat ng ginagawa ng gobyerno, dapat makita natin, dapat walang tinatago sa atin. Dahil pera natin yan. Every time nag-remit kayo, may tax yun. Kahit yung mahihirap na bumibili ng noodles, may buwis yun. Value-added tax. Ang petrolyo, stock na nila yan, 3 months ago pa yan eh. Pagtaas ng presyo, biglang tumaas lahat. Doble-doble na yung kita nila. May excise tax pa yan. May buwis yan. So everyday tayong lahat pinapahirapan. The least they can do to us is be transparent sa paggastos ng pera ng gobyerno. Be accountable kung kailangan mo managot. Si Marcos, hindi nila pinapanagot. Si Inday Sara, dinidiin nila. Ano yun? Walang hustisya. Mamaya, ibang usapan yan. Peace and security. Peace and security. Alam niyo ba? Natandaan nyo nung panahon ni Wapong Tatay Digong, hindi bino-water cannon ang barko natin ng China. Wala akong natandaan na winoter cannon yung ating barko. Walang naputulan ng daliri sa ating Navy. Wala, di ba? Pero sa panahon ni Marcos, naputulan ng daliri yung wino-water cannon ng ating mga barko. Bakit? Ito personal ko to ha, kasi nagtrabaho din ako sa kanila ng 6 na taon. 6 na taon akong nagtrabaho sa kanila. Nawala siyang binayad sa akin kahit piso. Kasi nga, naniwala ako na si Marcos dinaya ni Leni Robredo. Isa kayo mandaraya ng Dasonaga. So, tinulungan ko sila. So doon, alam ko na ang Chinese government ang nagsuporta sa kanila. Paborito yan si Marcos Jr. ng China kasi yung tatay niya ang nag-establish ng diplomatic relations between China and the Philippines. Iniwan natin si Taiwan. Si Taiwan ang ating ni-recognize dati na China eh. Tapos under Marcos, binaliwalay natin si Taiwan, lumipat tayo sa People's Republic of China. Tinandaan niya ng mga Inche. Kaya paborito si Marcos.
sinuportahan nila lahat ng Chinese investments sa Pilipinas dadaan kay Halimaw Lisa Marcos. May komisyon si Lisa Marcos doon lahat. Pero minsan, Sige. nag-dinner Kape. kami, nandun ako sa kanilang bahay every month, nag-dinner kami palagi. Tapos kami ni Lisa ang magkatabi. Kasi kami lang dalawa ang nag-yosi. So kinakalabit niya ako, tara na mag-yosi na tayo doon sa labas. Natandaan niyo yung sinabi ko? Natawa na lang kayo. So alam mo, palaging sinasabi ni Bongbong Marcos, the Americans removed my father. So nang nakaupo na siya, lumuhod agad siya sa mga Amerikano. Siyempre naggalit ang China. O ikaw walang utang na loob ka talaga ha. Sinuportahan ka namin, tapos ngayon, doon ka na lumuhod sa Amerikanong nanalo ka na. Kaya nagalit ang ang China sa atin. Ngayon, si Marcos, gusto namang makipag-away sa China. Wala naman tayong hindi naman tayo mananalo, di ba? Ang sa atin is diplomasya para makamit natin yung what is good for our fishermen. Kasi marami sa ating mga mangingisda, doon talaga nangingisda. Kabuhayan nila yan eh. So that's what MAISOG stands for. Ayaw natin ng giyera. Peace and security. Of course, we will ensure that our country is able to defend itself. Yun, ito yung 4 na principles by which MAISOG stands for. Transparency, accountability, peace, and security. I think ito yung common na kailangan natin ngayon. Ito yung mga bagay na kailangan natin para makamit naman natin ang kinabukasan para sa ating mga anak. For now, ang dilim ng kinabukasan nating lahat. Ang dilim ng kinabukasan nating lahat. Lalong-lalo na nandyan yung halimaw na si Lisa Marcos. Halimaw talaga, gusto ko talagang sampalin yung hayop na yan. Hindi pa ako naka-chance na masampal ko yan. Pero gusto kong sampalin. Sinabi ko na yan publicly. At inulit ko na naman ngayon. Hindi lang tayo nag-cross yung landas natin. Pag nakita kita, sampalin talaga kita. So, I hope that we will keep fighting for our country. Because we only have one country. Isa lang ang barko natin. Huwag natin hayaang lumubog ang barko na yan. Kasi wala tayong mga salbabida. Hindi tayo tulad ng mga oligarchs na may pangalawang passport, may pangatlong passport. Ako isa lang passport ko, yung brown lang, na Pilipinas. Pag lumubog yung bansa natin, lubog tayo lahat. But if we keep fighting, ito ha, you never know that victory is just around the corner. Dandan lang If we don't keep pushing, we will never reach the corner and we will never reach victory. But if we keep pushing, one day we will reach the corner and we will see victory. So that's what MAISOG stands for. Alam nyo, ay unang-una, magkasama kami dapat ni Atty. Vic dito ngayon. Kaso biglang siyang tinawag ni Mayor Paste. Kasi kakandidato siya sa 2022. Huwag niyo mong kalimutan si Vic, ha? Iusap ko muna sa inyo. Sir, sa 2028, 2028 para mag-election, mali-mali lang matikok itong isa. Nagsisindi na ako ng kandila gabi-gabi. Di na. I'm not joking. Ma'am? Maghanap tayo ng suicide bomber. Anyway, Ma'am? Wala din akong balak ng politika nung una akong tumakbo. Ang nangyari kasi sa lugar namin, pinatay nila yung former governor namin kasi yung isla namin dati, isa lang yung congressman, governor, mayors, lahat, pamilya lang niya. You can relate this to your places in the Philippines. So nung pinatay nila yung former governor namin, binaril sa likod ng ulo sa harap ng asawa niya. So lumabas po ako, kinalaban ko po sila. MAISOG talaga. Hanggang dumating yung eleksyon, wala nang tatakbo, ako na lang. So naging congressman po ako. So, alam nyo, mga kababayan,
nung nagsimula po ako. Ang probinsya ko, Biliran ha, yung maliit na isla dyan sa Samar at Leyte. Ay, hindi yun sa ano yun, doon yan sa Samar. Sa Samar yun. Oo, yung kampana na nasa Amerika, binawit niya. That's very good. So alam niyo, nung nagsimula po akong congressman, ang probinsya ko po ay palaging nasa top 10 poorest province of the Philippines. 70% po ang poverty incidence namin. Pagbilang ka na sa buong tao sa Biliran, 7 dyan, sobrang mahirap. 3 lang ang nakakaangat sa buhay. Pero hindi pa ako nagmamayabang sa inyo, 3 taon lang po akong naging congressman, tapos dinaya na po ako ni Smart Native. Pagkatapos po ng 3 taon, graduate na po kami sa 10 poorest province of the Philippines. Wala na po kami doon. Alam nyo, ilan na lang yung poverty incidence nung bumaba ako sa pwesto? 30%. Imagine from 70%, 7 sa bawat 10 Biliranon, mahirap. After 3 years, 3 na lang sa bawat 10 ang mahirap. Ang ibig ko pong sabihin, hindi imposible na mabago ang takbo ng bansa natin. Hindi imposible na makamit ang magandang kinabukasan para sa mga anak at mga apo natin. But we have to contend the injustices that we face every day. Tandaan po ninyo si President Duterte. 1 year ago, kinidnap po nila. Kinidnap nila at binigay sa mga dayuhan para litisin. That is an injustice to him. Ngayon, pinipilit nilang tanggalin si Inday Sara. Gusto nilang tanggalin dahil ito ang pinakamalaking sagabal para makontrol ni Marcos at ang pamilya niya ang buong Pilipinas. Kahit walang kasalanan at hindi ako naniniwala sa kanilang mga paratang, tingnan ninyo, nag-hearing kayo. Seryoso yung usapin ng impeachment. Anong bitbit ninyo? Nila, Piatos at Mary Grace. So, ibig sabihin, anong ibig sabihin doon? Publicity lang. Drama lang. Optics lang lahat. Hindi sila seryoso doon sa akusasyon nila. Basta ang gusto nila matanggal si Inday Sara para walang sagabal na maghari-harian uli ang mga Marcoses. That is an injustice to her, kay Vice President Sara Duterte, and to you and to me. Because we deserve a leader we call our own. Hindi yung nagko-cocaine. Ito pagnakaw ng 805 billion. Ewan ko lang. Sabi nga ni Vic, yung 30 tons ng gold na bininta ng bansa natin, mukhang sila rin ang bumili. O mukhang sila rin. Ginisa tayo sa sarili nating mantika. So tingnan mo, at ito pala, tandaan ko, i-share ko to sa inyo, hindi ko pa to na-share anywhere. Minsan nag-dinner kami doon sa kanilang bahay. Ang address po ng bahay nila, number 52, Nara Street, South Forbes Park. So, nung namatay daw si matandang Marcos, ang binigay sa kanilang magkakapatid ay $5 million ng bawat isa. Wala na. $5 million in 1990s is about times 20 pa lang yung peso pera nun eh. 20 plus pa lang yun eh. Wala pang 100 milyong piso yun. $5 million lang kay Amy, kay Bongbong, kay Irene. Wala nang binigay na iba. So, ang ibig sabihin, hindi siya mayaman. So, kaya hindi siya mayaman, kaya nagnakaw na nagnakaw. Pero sa tingin ko, yung pagnanakaw na yan, ang target talaga niyan ay gawing presidente ang anak nila. Yan. Parang si Lisa Marcos, para ba siyang kabayo na may piring dyan sa gitna? Nakapokus lang talaga siya doon. Yung pagnakaw ng pera na yan, hindi nyo ba naisip na, bakit hindi bumabaha sa Fort Bonifacio? Bakit hindi mo bumabaha doon sa Eastwood? Dahil yung flood control nila sa ilalim ng drainage, gumagana. Bakit bumabaha sa lahat ng lugar ng Manila? Dahil yung flood control,
Nandun sa bulsa nila. Oh. Ang control na wala, ang flood ang natira. O diba? That is an injustice to you and to me. Yes. Binayaran natin yan eh. Yes. Imagine yung 805 billion kung in-invest natin yan sa ekonomiya natin. Ang laking pera na yan. Ano ginawa nila? Binili ng bahay sa Espanya. Si sabi ko yung Judas na yan, nandun sa Portugal, nagtatago. Oh, ano sir? Nagsugal sa Singapore. Oh. Yung pera natin nandun sa Singapore, sa halip na doon sa ekonomiya natin. That's an injustice to you and to me. Yes. Pero kung idaan po natin sa kaso, sobrang tagal po. Tingnan nyo lang tong kaso ng aid ko na si Richard Santina, 7 taon. So hindi natin makamit agad ang justisya, pero meron pang isang klaseng justisya na pwede natin makamit in 2 years' time. Ito yung halalan. Ito yung eleksyon. And that's what you call political justice. Na hindi huwis, na-appointed ni Marcos ang magbigay ng hukom, kundi tayo mismo. Tayo ang magbibigay ng hukom sa panahon ng halalan. Pero, mga kababayan, ang pinakamalaking problema, yung malaking mata na nasa Comelec, si George Garcia, yung budlat na yan, yung hayop din na yan. Tingnan nyo, hinahayop-hayop ko sila, hindi nila mo kinakasuhan. Kasi totoo. O, tama si Sir. So ngayon, darating ang eleksyon. Automated ang eleksyon. Pag automated ang eleksyon, automated din ang dayaan. Tandaan ninyo, dati, si Ma'am ang nagbibilang ng balota nasa blackboard, nakikita mo yan. Pero ngayon, si makina ang magbibilang na hindi mo man lang nakikita. Kahit pa magdala tayo ng teleskopyo doon, hindi mo talaga makikita yung daya na doon sa loob ng makina eh. O, nakaset na yan. So, ngayon, si Inday ang kandidato natin, that's for sure, di ba? Okay. Pero, gusto ko itong i-stress sa inyo. May kandidato din siyang kalaban. Lahat ng kandidatong kakalaban kay Inday, automatic, suspect yan na kandidato ni Marcos. O, kasi si Inday lang naman mapagkakatiwalaan natin ngayon eh. O, lahat ng kakalaban kay Inday, Sara, posibleng kandidato yan ni Marcos. Kapi kay Bangag, Bangag candidate yan. So, tayong lahat, focus tayo dito kay Inday. Ang problema, yung dayaan. Okay, ito yun ha. Yung pandaraya, hindi pwedeng whole numbers. Hindi pwedeng sabihin mo sa presintong ito, bibigyan ko si Bangag candidate ng 500 votes. Kasi pag whole numbers, may bumoto din kay Inday. Eh kung giganyan ang klase ng pandaraya mo, lalagpas ka sa total number of registered voters. Eh di mahuli ka. Mahuhuli sila, ayaw nila nun. So, ang daya is percentage. Magdadagdag ng boto on a certain percentage. Hindi pwede 100%. Kasi lalagpas ka na sa registered voter. May limit yun eh. Yun yung maximum limit eh sa bawat presinto. So, pag nagdagdag ka ng boto, hindi 100%. Paano mo kontrahin yung daya nila? The only way na manalo tayo, manalo si Inday, ibuhos natin lahat ng boto natin para sa kanya. Kasi pag overwhelming ang boto na matanggap ni Inday, hindi kakayanin ng percentage cheating nila. Lulusot at lulusot pa rin siya. Tingnan niyo yung nangyari kay President Duterte. Hindi naman totoong 16 million lang siya eh. Mas mataas ang boto niya. Ang ginawa nila, binawasan ng binawasan ng binawasan. Habang yung pangalawa, dinagdagan at dinagdagan at dinagdagan. Kaya nga ni pagkatapos ng eleksyon ng 2016, nagtatanong na si Binay, nasaan na yung boto ko? Kasi nasa 4 million na lang ang boto niya. Hindi na siya naniniwala na 4 million lang ang boto niya. Siyempre, binawasan siya dito, dinadagdag kay Marojas. Ang problema, sobrang layo ni President Duterte, hindi nila ma-preach. So, ang ginawa nilang compromise, si Marcos ang dinaya. Kasi at that time, nung eleksyon na yun,
ang pinakataas na lamang ni Marcos, kaya dito tayo makakita ng comparison. Pag mahaba, mas mataas masyado ang distansya, ang difference, hindi hahabulin, hindi mahabol. Pero si Marcos, ang pinakamataas na boto niyang natanggap, ang gap between Marcos and Lenin is only 946,650 votes. Wala pang 1 milyon. Ay, 4 na update lang, ubos ang 1 milyon ni Marcos. Panalo si Leni Robredo. Yun ang example. Pag konti lang ang diferensya, mahahabol nila. Pero pag layo masyado ang diferensya, imposibleng mahabol nila. Kaya ako, nakikiusap ako sa inyo, hindi lang dito sa Malaysia, kasi konti lang naman tayo rito, hindi naman tayo millions. Yung pamilya po natin sa Pilipinas. Yun, maraming boto yun. Ibuhos natin yung lahat para kay Inday. Because no matter what we do to protect the votes, makakahanap ng paraan ng mandaraya. Pero nga, limited din yung kanilang capacity. Basta pag maraming boto talaga kay Inday, hindi nila kakayanin yun. And the only way to secure justice for us, hindi lang para kay Tatay Digong, hindi lang para kay Inday mismo, kundi para sa inyo at sa akin, tayong mga Pilipinong biniktima ng administrasyong ito, is to put someone there that will make sure Marcos will go to prison. Kasi kung ako si Inday, hindi ko patatawaran ang ginawa niya sa tatay ko. Imagine, maganda na yan, binigay mo pa doon na ayaw nang ibigay sa atin ulit, at kung gusto natin makauwi si Tatay Digong, si Inday ang ilagay mo dyan. Because we can also exert pressure on the ICC. Ito, hindi ito may pressure kasi kakonsabo niya eh. Kapasyo babae. Yung halimaw, yung mukhang halimaw na asawa. Oh. Sa totoo lang, yung pagkampanya, yung pag-kidnap kay Tatay Digong, umatras si Marcos at si Tambi. Umatras yung dalawang lalaki. Itong babae ang pumilit. Tandaan niyo yan. Umatras si Bongbong at si Tambi. Huwag nang ituloy yung pag-kidnap kay President Duterte. Ang babae ang pumilit na kidnapin. O, ito talaga hayop. Totoo yan. Hayop talaga yung babae na yan. O, kaya gusto kong sampalin eh. Kaliwat kanan, 100 times over. O, bagay sa kanya yung pangalan. Pero yun yung pakiusap ko sa inyo mga kababayan. Malasakit natin para sa bayan natin. Makamit natin yung justisya, hindi lamang para kay President Duterte sa anak niya, kundi para sa ating lahat. Because I know, alam nyo, kung makita ni Inday yan, ni Vice President Sara Duterte, na tayo mismo ang gumawa ng paraan para malumulok siya sa pagkapangulo, magtatanaw yan ng utang na loob sa atin. Kasi ako'y nanalo, alam nyo nga, nabigay din ako ng pera. Nabigay din ako ng pera noon, ng eleksyon na yun, 2007 yun. I'll be honest with you, ang binigay ko 100. Wala naman pa ko maraming pera. 100. Ang kalaban ko, 1,100. Dinagyan pa talaga niya ng 100 para makita yung difference. Tandaan nyo, 100 lang yung akin. Yung kanya, 1,100. Actually, umiyak talaga ako noon. Sabi ko, Diyos ko, ang pagod ko. Tapos, 100 lang yung akin. Yung sa kanya, 1,100. I remember, yung probinsya ko, pobre, mahirap. 70% ang poverty incidence. Pero alam nyo, sumulat ako ng maliit na note. Sabi ko, mga kababayan, ngayon pa lang, ako'y nangangako sa inyo na pagsisilbihan ko kayo ng totoo. At ako'y nagpapasalamat sa inyo ngayon pa lang sa tiwalang ibibigay nyo sa akin sa araw ng eleksyon. Pag araw ng eleksyon, nanalo ako dahil sa papel na yun. Hindi ako nanalo sa 100. Alam nyo, sinabi talaga ng mga tao sa akin, Glenchong, nanalo ka, hindi sa 100 mo nga kasi tinanggap din namin yung 1,100 PSP na. Sabi, pinapangga talaga ako sa mukha. Oy, Glenchong tawag niya sa akin, hindi congressman eh. Oy, Glenchong, nanalo ka ha? Dahil pinoto ka namin. Tinanggap namin yung 100 mo, tinanggap din namin yung 1,100 sa kabila. So, naka 1,200 sila. Pero, ikaw pa rin ang binoto namin dahil sa sulat na to. In-attach ko sa sample ballot at the last minute. Alam nyo,
the people has the capacity to choose the right leader. The people can choose the right leader. At nung ako'y nakaupo, tinitingnan ko yung utang na loob ko sa taong nagluklok sa akin. That's the same way I see in Inday Sara. Na pag napakita natin sa kanya, kami ang nagluklok sa iyo dyan. Pagsilbihan mo kami ng totoo, tapat. Alam niyo ito ha, example lang to. Bumili ako ng 14 na school bus. Air conditioned yun. Mas maganda pa yung school bus namin sa Makati. Pobre kami probinsya ha, pero mas maganda pa yung school bus namin sa Makati. Kinukuha ko 7,000 high school students every single day. Sa barangay nila, hatid sa school, balik. Walang babayaran kahit piso. And imagine ha, it cost only 25 centavos to send a student to school and 20 centavos back because of economies of scale. Natupad ko yan. Siniminto ko yung kalsada namin. Sabi ng World Bank, 22 times ang benefit. Pag yung mga kalsada mo simentado, connected to the regional network. Yun ang ginawa ko. Ang opponent ko, 12 years. 32 kilometers ang nasimento nila. Ako, 3 years, 31 kilometers ang nasimento ko. Ano mo? 2 kilometro na lang natira. Nahiya sila. Sininito na lahat. Kasi kaya eh. Pag binuhos mo lang yung puso mo, pag silbihan mo yung taong bayan, we will go a long, long way. We will go a long, long way. Hindi kayo dapat maghirap dito sa ibang bansa if we can create the right conditions for you to work in the Philippines. Na nandun ang pamilya ninyo. For me, mas mahalaga na nandun kayo nagtrabaho dahil malapit kayo sa pamilya nyo, na babantayan niyo yung mga anak ninyo. Because family is important. So sana magkaisa po tayo. Yun pakiusap ko sa inyo. I've been in this advocacy for the last 15 years. And I never stop. Because it is so important. Sobrang mahalaga na pangalagaan natin yung kinabukasan natin. Ngayon, tingnan nyo yung mga anak ninyo at mga apo ninyo. Hindi nila kayang lumaban para sa kinabukasan nila. Si nanay, si tatay, si lolo, si kuya, si ate, si lola ang lalaban para sa kanila. That's why we are here today. And I thank you for your time. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!